May mga bago na naman kaming nadiskubre na pwedeng gawin sa mga patapon na plastic na bote. Kaya it's crafts time mga mami! Ilabas na ang tinatagong creativity. Pagdating sa basura, ito ang pinakamahirap i-itsapwera. Ang mga bote kasi nagawa sa plastic, hindi basta-bastang nawawala na parang magic. Gaya ng ibang plastic waste, ang plastic bottles, maaaring abutin ng daang taon bago mabulok o ma-decompose. At kapag nagahari ang plastic na basura, nagiging sanhi ito ng pagbaha. Kaya naman, ang good news naming hatid kung paano mabawasan ang kalat na plastic, kasama ang artist na si Valerie Luistro. Saan pa nga ba magandang gamitin ang ating i-recycle kundi sa ating mga tahanan? Kaya naman ang una nating project, ang plastic bottle chair na talaga namang kapaki-pakinabang. I-ready na ang bottles, cardboard, packaging tape, glue gun, scissors, foam, tela at sewing kit. Ang gagawin muna natin, ipapwesto muna natin yung malalaking bote at yung maliliit na bote. Ang tip dito, ang maliliit na bote, ilalagay natin sa loob, tapos yung malalaking bote sa labas. Kapag okay na kayo sa pwesto ng inyong bottles, pwede na itong idikit gamit ang glue gun. Ang gilid, lagyan ng glue at idikit sa mga katabing bote. Palibutan ng packaging tape para hindi kumalas ang mga ito. Ngayon, gagawa naman tayo ng top and bottom support gamit ang cardboard. Sa cardboard, magsukat ng 15 inches na haba. Ito ang magsisilbing diameter ng silya. Sa gitna nito, magsukat ng tig 7.5 inches sa magkabilang gilid. Ito ang magiging guide para makagawa ng hugis bilog. Gupitin ang cardboard. Gumawa ng dalawa nito. Idikit ang bilog na cardboard sa ibabaw ng mga bote. Dikitan din ang ilalim ng mga bote. Para mas matibay, lagyan ulit ito ng packaging tape. Gagamit tayo ng foam na pampalambot sa upuan. I-pattern dito ang bilog na cardboard para sakto ito sa upuan. Saka ito gupitin at idikit sa cardboard. Gumupit naman ang foam na may haba ng 13 inches na kasing taas ng bote. Idikit ito sa taas at baba na cardboard. Saka palibutan ang gilid ng ginagawang upuan. Balutin naman ng tela ang foam. Dapat 13 inches din ang taas nito. Pagdating sa dulo ng tela, idikit ulit ito. Dahil hindi naman makikita ang ilalim ng upuan, idikit ang tela sa cardboard. Gaya ng ginawa sa foam, i-pattern ulit ang itaas na bahagi ng upuan para makagawa ng cover. So ngayon, tatahiin na natin yung last part ng ating upuan. Itong taas na bahagi. Tahin ito ng paikot sa upuan. Sitting pretty ka na? Nakatulong ka ba kay Mother Nature sa ating plastic bottle chair? Kung pakinabang lang din ang pag-uusapan ang susunod nating project, yan ang binibida. Dahil ang mga dating ibinabasura, ngayon, pwede nang gawing basurahan. Yan ang ating plastic bottle trash can. Kailangan lang ng maliliit na plastic bottle, soldering iron at wire. Butasan ang magkabilang gilid ng unang 10 bote sa gitnang bahagi nito. Sa mga butas ipasok ang alambre para mapagdugtong-dugtong ang mga bote. Ilak o ibuhol ang magkabilang dulo ng alambre para makabuo ng hugis bilog ang mga bote. Butasan sa magkabilang gilid ang itaas na bahagi ng bote. Saka ulit itong pasukan ng alambre. Ibuhol ito pagdating sa dulo. Butasan ulit ang ilalim ng mga bote. So itong binubutas natin sa ilalim para dun sa wire na ilulusot natin. Pang-connect dun sa isa pang bote na ginawa ko na parang ring. Para sa itaas sa bahagi ng trash can, butasan ang second batch ng bottles sa ilalim at magkabilang gilid. Pasukan muli ng alambre ang mga gilid nito at buhulin ang magkabilang dulot para maka-form ng hugis bilog. Pag ready na ang mga bote, pwede na itong i-connecta sa naunang mga bote.
Ang naunang batch na bote, lusutan muna ng mga alambre sa butas sa may ilalim. Ang alambring sobra, ilusot naman sa kada bote ng second batch. Ibuhol ang sobrang mga alambre para malak ito. Ganun lang kasimple at meron na kayong kakaibang trash can. Bukod sa pagiging useful ng mga plastic na bote, pwede rin itong gawing dekorasyon. Kadalasan, puro babasagin lang ang nakikita nating mga flower vase. Ngayon, gagawa tayo ng mas interesting version at plastic version ito. Para sa ating agaw atensyong flower vase, i-ready lang ang 1.5 liters na plastic bottle, paint, embellishments, cutter at glue gun. Maingat na hiwain sa ibabang parte ng bote ang baba at itaas na bahagi nito. Gawing guide ang linya sa bote. Pagkahiwa, gupitin ang pinakakatawan nito at itira ang ulong bahagi ng bote. So, itong taas na part ng plastic bottle, yung magsisilbing stand ng ating vase. Pag naidikit na at na-form na ang vase, pwede na itong kulayan. Patuyuin lang saglit sa kadagdagan ng embellishments gaya ng ribbon at flower accessories. Ayan, ready na ang ating vase. Sa tulong ng ating plastic bottle vase, mas gaganda ang inyong tahanan sa earth-friendly na paraan. Isang ornament pa rin ang susunod nating project. Ihanda na ang plastic bottle, cutter, scissors at glitter glue. Una, hatiin natin yung maliit na bote sa gitna. Itira ang itaas sa bahagi ng bote na magsisilbing ornament. So, para magmukha siyang flower shape, gugupitin natin siya ng strips. Ibuka ang strips para lumabas ang magsisilbing petals at gupitin pabilog ang dulo ng bawat petal. Lagyan ng glitter glue ang bawat petal. Ikalat ito sa petal para matakpan ang plastic bottle. Hintayin lang itong matuyo at pwedeng-pwede na itong gamitin. Kakaibang ilaw sa tahanan ang dating nitong plastic ornaments. Kung ganito ba naman kaganda ang pwedeng gawin sa plastic bottles, aba, think twice na sa pagtapon ng mga ito. And we're sure, approve ito kay Mother Nature.